objective of the tourism department in the province of Bulacan? Number one objectives of the tourism office or department in our province, number one is to promote the rich cultures in our province. And number two is to promote and market the tourism industry and tourist destination to our beloved province. And number three is to encourage to tourists to come here in Bulacan to promote especially the historical places and the ecotourism, the agritourism, the pay tourism, and related especially to the tourism industry. So how about the mission of your agency? Number one vision of our agency, number one is to promote the rich culture of our province. And number two is to protektahan yung mga what do you call this, yung mga sinaunang sining at kultura at nakagawian. At especially yung mga katulad ng Bordas de Castillas, at saka syempre ay yung mga living tradition ng ating lalawigan. At syempre gusto rin namin na kilalanin ang lalawigan ng Bulacan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa buong daigdig o maging sa buong mundo. Kung itatanong natin, what are the security facilities available in your agency? Siyempre, una yung ating meron kami ditong provincial guard. At pangalawa, yung mga CCTV. So, iyan siguro yung masasabi ko na mga nangangalaga pagdating halimbawa sa kaayusan, pagdating sa pagkakaroon ng check-in balance o transparency. Kasi ngayon, wala nang imposible. Pag may CCTV ka, nakikita mo na monitor kung anong ginagawa, especially ng mga tao mo, kung nagdadaldalan ba sila, o naglalaro lang sila ng games, o sila ay sabihin natin na yung absent o kasi ito yung magiging daan para ma-maintain at mapangalagaan yung ating magandang relationship, lalo na sa opisina. So ngayon, nag-check naman dito sa amin, dito nangangalaga ng buong kaisa ng Kapitolyo, yung aming provincial guard. Sumunod, sa tanong naman natin na how do you manage employees who disobey your rules and regulation? Siyempre, una kinakausap. Pangalawa, hindi mo naman siyempre pwedeng tanggalin yan kasi supportado yan ng Civil Service Commission, pwede kang i-complain. So una, kapag hindi ka talaga sinusunod, pwede mo siyang bigyan ng memo. So memo, after nun kung hindi talaga kausapin mo at kung hindi pa din, tsaka mo siya bigyan ng sanction. Then after nun, kung hindi pa rin makuha sa sanction, so, ibigay mo siya sa human resource management tsaka sa legal, i-complain mo. Tapos, after nun, may grievance committee naman. Yes, sir. Sila ang i-judge para pag-usapan kung ano mga naging problem. Kung hindi, tanggal na siya. Sir, so what are the qualities of a good leader? Okay, the number one qualities of good leader. Number one is good follower. Number two is good listener. Why good follower? Kasi kung hindi ka mabuting taga-sunod, paano kang magiging mabuting mamumuno doon sa yung pinamumunuan. Kaya nga dapat ay ang leader, dapat laging nag-i-start sa kanya. Kasi kaya nga leader, kaya hindi ka boss. So, being a leader, dapat ay, hindi mo nga dapat ginagamit yung I, dapat we, kasi lahat. So, ang isa pa rin sa katangian ng leader ay mabuting tagapakinig. Kasi paano kang susundin kung ikaw mismo sa sarili mo? Hindi ka mabuting tagapakinig. Parang, paano kang re-respetuhin bilang leader kung ikaw mismo ay hindi mo nire-respeto yung sarili mo? Sir, do you use biometrics in your agencies? Yes. Yes. Especially to all my staff. Use always, every day, biometrics. In provincial capital. Every morning, lunch, and every 5 o'clock. Lahat. Hindi pwedeng wala. Why? Because the biometrics, what do you call it? Ito yung sukatan
para malan kung nag-in or nag-out ng tao. Especially ito yung base para sa kanilang sweldo. Yes. So, next question po. How many employees are there in your agency? 60 person, more than 60. Then, More than 60. More than 60. Yes. Yung more than 60 na yun, they have different cultures, different belief, different tradition, and different religion. Parang biskuit, parang ribisco. Iba-iba ng Iba-iba. flavor. Pero merong strawberry, may chocolate. Pero ang importante, ribisco pa rin sila. Yes. So, ganun din sa office. Iba-iba ng pinagmulan, although hindi magkakapatid. Kahit naman sa bahay, magkakapatid, iba-iba rin ang attitude. Yes. Oo. Halimbawa, 10 kayo, iba-iba ng attitude yun. Iba-iba ng values yun. May madamot, may mabait, may uto-uto. Mayroong palasagutin, Masipag. may masipag, may tamad. So, ganun din. So, ganun din sa office, mostly. Hindi perfect. Sabi ko nga kanina, hindi perfect yung isang organization. At ganoon din naman sa pamilya. Kahit pa paano, meron pa rin na kaunti. Kahit gusto yung mga ng magulang na maging perfecto, yung pamilya, hindi nagiging perfect. Opo. Mm-mm. Sir, how do you monitor the performance of your employees? Una, yung ICPR at saka yung that before, ang tawag yun, performance evaluation. So ngayon, doon sa IPCR ng mga empleyado, doon mo na monitor kung yung mga empleyado mo ay nakikita mo na nagpe-perform o hindi. Pangalawa, meron kaming monthly accomplishment. So from monthly accomplishment, na-check mo kung sila ba ay yung kanilang duties and responsibilities with your my office ay nagiging responsable ba sila o hindi. Kasi nagpapasa sila, nakikita, at yun ay may suportado ng mga dokumento base sa ginawa nila na report dun sa kanilang monthly accomplishment. Do you consider favoritism among your employees? Ay wala, pare-pareho lang. Kasi hindi naman kailangan yung favoritism eh. Kasi pare-pareho naman silang gumagawa eh. Di ba kahit naman saan, hindi pwede ang gusto mo lang yung maganda. Eh paano kung halimbawa hindi maganda, paano yung pangit? Dapat nga walang ganun eh, walang favoritism. Ako hindi ko ganun. Tapos pangalawa, hindi rin ako nagde-discriminate kasi very unethical. Bakit kailangan na meron kang paborito sa opisina kung lahat naman sila nagde-deliver ng trabaho? Ang nagagampanan naman nila yung kanilang trabaho at nagagawa naman nila ng maayos. So, syempre, ang kailangan yan, i-treatment mo sila ng pare-pareho. Kasi pag hindi mo nagkaroon ng treatment na pare-pareho, pagmumulan yan ng selusan. At pagka nagkaroon ng selusan, magkakaroon ng misunderstanding. Pagka nagkaroon ng misunderstanding, ang unang affected ay yung organization. At pag nasira ang isang organization, lahat sira na. Kasi kailangan na bawat isa ay mahalaga. Na kailangan ipakita mo na bawat isa importante. At kapag nagalit ka, kagalitan mo siyempre kung sino yung nagkasala. Pero kahit na ba magkaibigan kayo na nasa office, magkaiba yon. In your years of service, what are the learning you can share to us? Una, sa matagal ko na pagtatrabaho sa private, sa gobyerno, siguro ang pinakamaganda na natutunan ko na pwede kong ibahagi sa lahat, dapat pantay-pantay lang, equal yung treatment mo. Opo. Wala ka dapat na favoritism. Tsaka dapat wag mong ibibigay lahat. Yes, Dapat mag-reserve ka para sa sarili mo. Opo. Tsaka dapat ay maipakita mo sa kanila na importante silang lahat. Dahil, bakit? Kasi naniniwala ako na ang nagdadala sa isang organisasyon ay yung tao. Kaya nga lagi kong sinasabi na people or man is the most valuable asset in organization. Kasi, hindi pwedeng yung leader lang, hindi pwedeng yung manager lang. Opo. Dapat ando doon yung tao mo at ingatan mo yun at mahalin mo yun. Kasi in the end o eventually yung mga tao na yan, sila ang mag-aakit sa iyo para i-glorify ka, para mas kilalanin ka. Opo. So, yun yung isa siguro na learning na natutunan ko.
learning na ibinabahagi ko, mga karanasan na hindi pwedeng matawaran sapagkat kailangan yung karanasan natin, yung experience natin, na minsan hindi perfect ang lahat ng organisasyon. Kahit yung leader hindi siya perfect. Gusto man niya maging perfect, kahit pa paano meron pa rin mali. Pero ang importante, natututo tayo. Habang tumatanda tayo, lagi tayong continuous yung learning, continuous yung study, continuous yung pag-aaral. Dahil yun ang nagpapadali sa atin. Kung bakit tayo nagiging strong, kung bakit tayo mas nagiging malakas, kung bakit natin mas naiintindihan at alam natin yung tama at mali, alam natin yung makakabuti at hindi. Kasi yun yung mga karanasan na pinagdaanan natin.